Serbisyong totoo lang. Ilang estudyante sumugod sa CHED bilang protesta sa nakaambang pagtataas ng matrikula sa PUP. Iba pang mag-aaral, muling nag-walkout at barikada sa pamantasan. Manny Pacquiao muling pinagkaguluhan sa kanyang pagbabalik Pinas. Issue sa politika at pagre-retiro niya. Nausisa. Sa survey ng The Center, Senador Manny Villar nakakuha ng 28%. Senador Noynoy Aquino, 26% naman. Baguio, posibleng pumasok sa Pilipinas ngayong linggo. At Tony Rose Gaida, kumusta kaya ang pagbabalik trabaho matapos pumanaw ang anak? Cornea ni James, idinonate sa iBank. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Sumugod sa opisina ng Commission on Higher Education ang ilang estudyanteng tutol sa planong pagtataas ng tuition sa Polytechnic University of the Philippines sa Maynila. Nakipagtulakan sa mga estudyante ang ilang gwardiya, meron ding pumarmang makikipagsuntukan sa mga realista. Yan ang tinutukan ni Rauno Crisostomo. Mapayapang nagmarcha ang may 30 estudyante patungong opisina ng Commission on Higher Education o CHED sa Quezon City kaninang umaga. Pero habang papalapit sa opisina, bigla na lang nagtakbuhan ng mga batang rallyista. Ang gate ng CHED ang kanilang pinag-initan. Pakay raw nilang pasukin ng opisina at ireklamo ang nakaambang pagtaas daw ng tuition sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Ang mga gwardya nakipagtulakan sa mga estudyante. Bandang huli, wala nang nagawa ang mga gwardya. Ang isa sa kanila, sa inis, umasta ng makikipagsuntukan sa mga rallyista. Tinangkapan ng mga rallyista na pumasok mismo sa loob ng gusali. Pero hinarangan na ng mga sofa at iba pang gamit ang pintuan. Kaya sa lobby ng CHED compound na lang nagprograma ang mga rallyista. Diyan nila makatwira na mula 12 pesos, gagawin daw 200 ang kada unit sa PUP. Para mo nang sinabing wag nang mag-aral ang mga mahihirap na kabataan natin. Kaya talagang galit na ang mga kabataan sa CHED dahil kailanman hindi tumindig sa panig ng mamamayan. Sagot ng CHED, ang PUP School Board lang daw ang may sagot sa reklamo ng mga estudyante. Ginagalang naman daw ng pamunuan ng CHED ang karapatan ng mga estudyante na magreklamo. Ang kanilang pakiusap lamang idaan sa mapayapang pamamaraan ng hindi magkasakitan. Rauno Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Bilang protesta pa rin sa 2,000% dagdag sa matrikula sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Muling nag-walkout ang mga mag-aaral doon kaninang hapon. Ang sabi naman ng pamunuan ng PUP, hindi naman lahat ng kurso ay dadagdagan ang matrikula. Nakatutok sa PUP. Live si Emil Sumangil. Emil, kamusta dyan? Mike, balik na sa normal ang sitwasyon sa PUP compound sa mga oras na ito, pero nakabantay pa rin ang mga gwardya at pulis matapos muling mag-walkout kanina ang mga estudyante. Mula sa PUP campus, sabay-sabay nagmarcha papalabas sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang kurso alas 3 ng hapon kanina. Ikinandado ng mga gwardya ang main gate ng eskwelahan. Ipinaabot ng mga estudyante sa media ang kanilang karaingan. Pwersahan nilang itinulak ang bakod ng paaralan at binarikadahan ang main entrance. Wala nang nagawa ang mga gwardya at pulis. Ang sinasabi po nila, dahil daw po dun sa mga kakulangan ng mga
kagamitan sa ating pamantasan. Malinaw po, totoong maliit yung pondong binibigay ng government. Pero malinaw rin po, hindi naman po talaga nagkakaroon ng taunang malaking budget cut. Bahagi ang walkout na ito sa halos araw-araw ng kilos protesta ng PUP students nitong mga nakalipas na araw. Nitong Biyernes, makikita sa cellphone video na ito ng paleparin ng mga mag-aaral at ibato sa school grounds mula sa kanilang mga silid-aralan. Ang anilay, mga bulok nilang upuan at blackboard. Nanindigan silang dapat inuna ng school management na palitan ng mga upuan at pisara bago i-facelift o pagandahin ang bakod at entrada ng PUP. Sagot ng PUP management, hindi lahat ng kurso ay tataasan ng tuition. 5,000 piso ang tuition hike sa ilang piling kurso sa bawat semester. Intindihin ninyo, 65 to 67,000 ang estudyante namin. Ang budget namin ay 600 million lamang. As compared sa ibang eskwelahan na 30,000 lang, ang kanilang budget ay 6 billion. Saan namin kamay ng Diyos kukunin yung pangangailangan ng PUP, di ba? Inaasahan sa Lunes, ika-29 ng Marso, mapaplansya ng PUP management ang gusot ukol sa tuition hike. Mike? Emil, lilinawin ko lang. Yung walkout kanina, pangsamantala lang, nagbalikan ba sa klase? Tuloy pa rin ang klase hanggang ngayong gabi? O buong araw na tumigil? Pagkatapos nila mag-walkout kanina, Mike, bumalik din sila sa loob ng campus para ituloy yung dialogo kasama yung PUP management. Pero hanggang sa mga sandaling ito, wala pa rin tayo nakukuha konkretong impormasyon mula sa mga mag-aaral at sa management ng Polytechnic University of the Philippines. Ano yan, araw-araw may walkout na dyan? Ang gagawin ng mga estudyante na protesta, gano'n ba yun, Emil? Tama yan, Mike, hanggat hindi raw napaplansya ang usaping ito hanggang sa sumapit ang ika-29 ng Marso sa Lunes, ay itutuloy nila ang kilos protesta bilang pagkontra nga dito sa nakaumang na tuition hike. Mike? Maraming salamat, Emil Sumangil. Mainit ang pagsalubong ng mga Pilipino sa pagbabalik ng ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Pero hindi naiwasang mabahira ng politika ang kanyang pag-uwi sa bansa. Nakatutok si Ray Alves. Pasado alas 5 ng umaga, balik Pinas na si pambansang kamao Manny Pacquiao matapos ang matagumpay na laban kay Joshua Clottey. Kasama ni Manny ang misis na si Jinky. Halata ang pagkamis sa kanila ng mga anak nilang si Jimwell, Michael at Princess. Hindi kasama ang bunsong si Queen Elizabeth na nasa Jensan. At